Pahayag ito ni dating E.S. Lucas Bersamin sa posibleng pagharap niya sa Senado Blue Ribbon Committee hearing. Sabi dito, Lucas Bersamin hindi haharap sa Senado. Sabi niya, idemanda nyo na lang ako. Wag na sa Senate dahil alam ko roon there is nothing that I can say there na hindi nila paniwalaan. If ever they want to charge me as the mastermind, whatever case they want to file, they file it. So, anong pag-intindi ko nito? Wala siyang tiwala sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Lacson. Yun ang dating sa akin. I don't know kung ano ba talaga, bakit ayaw niyang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. Ano sa tingin nyo? Bakit ayaw ng dating executive secretary na humarap sa kasi nga naman ito, opinion ko lang ito kung ibase mo sa mga pahayag ni Senator Lacson, talagang todo depensa siya sa Pangulo. Well, there's nothing wrong kung depensahan mo ang Pangulo. Parte yan ng political exercise. Aliado Ang problema, yung public perception. Kaya may mga taong bayan nang tingin nila kay Senator Lacson palace spokesperson na siya. Kaya may mga post na kung nano is meet the new palace spokes, Pinky Castro. Tapos yung litrato pinaghalong damit at mukha Yusek Castro and Senator Lacson. May kanina pa yung parang portrait, pinortrait, yung litrato ni Yusek Castro tapos pinintal. Pag pintal ngayon, portrait ginanon-ganon, mukha na ni Senator Lacson. So ginawang katatawanan. So magbasa lang ko sa mga comments kung may mabasa pa. Okay. Paano ba ito? Wala naman comments. Nasaan bang mga comments? Javier Carr, sabi niya, tama naman si former Chief Justice, gigisahin nila Tota, Senator, Pisot, Lacson, Tulfo, Hontiveros. Ano sila? Hilo? Yun. Pumabor. Benro 55. The Congress should always bear in mind that whenever they invite or summon a resource person, it should be in aid of legislation. Do not act as if you are replacing a trial court. Merong statement. Sino bang nagsabi nito Si Senior Associate Justice Marvic Lunen. Ito ang sinasabi niya na kahit gaano kaganda ang intention ng mga lawmakers sa pag-imbestiga ng mga kung ano-ano dyan, hindi nyo trabaho. Hindi kayo trial institution. Ang tanging binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na mag-try kung guilty o hindi ang isang tao, it's only the judiciary. Huwag nyo kaming agawan ng trabaho, parang gano'n ang sinasabi ng Senior Associate Justice Marvic Lunen. Kasi, komisyan, nasusobrahan na rin ang nitong mga senador Parang sila ng prosecutor or trial judge. Ano ba? Nico Lem Blanco, correct, kasi sa Senado parang tagal mag-investigate lalo na sila Senador Tito at Ping.
Dami diversion tactics, hindi straight to the point. Ang laking kaibahan ngayon, kumpara mo kay Senator Marcoleta noon, yung Blue Ribbon Committee, kikita mo yung direksyon eh. Ngayon, parang teleserye. So, yung last hearing nila is November 7 ba yun? What's next? O, anong susunod? Wala na kong na-monitor kailan ang susunod na Blue Ribbon Committee rin kung meron man. Kasi, sabi nila noon, in-invite nila si dating Speaker Romualdez, hindi man nag-attend. Ngayon, ang dami ng mga revelasyon, Saldico, and everything. In a way, indirectly, inamin na ni Senator Lacson na tama yung aligasyon ni Saldico na ang mayroong pinasingit ng Malacanang na 100 billion sa budget. So, inamin, pinag-aralan ni Senator Lacson yung dokumento na nilabas ni Saldico, namin niya meron ngang insertion, kaya lang ang kickback hindi napunta sa Pangulo. Yun. Nag-conclude na siya kagad. Nagturo na siya ng mga tao na Pangandaman at Bersamin ang tumanggap. Malinis ang Pangulo. Nakakatawa yung, yung mga ibang statements niya na nanawagan siya sa taong bayan. Huwag nyo namang abusuhin ang gininto ang puso ng Pangulo. Masyado daw mabait ang Pangulo. Kaya sabi niya, ang Pangulo kailangan niya ng bastonero. Ano yung bastonero? Term namin yan sa military na yung kinakatakutan sa company, yung unit company of soldiers, mayroon tinatawag na first sergeant. Yung first sergeant, yun ang kinakatakutan. Dati noon, mayroon siyang stick o batuta, whatever. Pag pumito ang first sergeant, kuripas kami ng takbo, formation, whatever, kasi takot kami sa bastonero. Yan ang kailangan daw ng Pangulo, bastonero. Kasi nga, parang lumalabas, niloloko siya ng mga cabinet niya na wala siyang kaalam-alam. Kaya sabi ni Professor Winnie Monsod na parang tingin ni Senator Lacson sa Pangulo, napaka-inefficient at stupid dahil hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang gabinete at sa budget. Ang nakakagalit na balita po ito. Ito, 107 billion of Philippine Deposit Insurance Corporation used in flood control. Yung assurance na hindi mabangkarote ang ating banking system, no? Philippine Deposit binawasan nila ng 107 billion at ginastos sa flood control na mabuti lang sana kung nakatulong sa komunidad, kundi karamihan dito baka naibulsa lang. Diba? Ito, lawyer and Geronimo Law founder Rosel Stanley Geronimo seems to be fuming with anger, galit, after it was revealed that the Department of Budget and Management allegedly took 107 billion from the reserve of the Philippine Deposit Insurance Corporation to fund the 2024 unprogrammed funds used during the flood control projects, which are now linked to left and right anomalies. According to Geronimo, almost one-third of PDIC funds were reduced when 107 billion was transferred to the National Treasury. The reason for deposit insurance coverage to fall from 8.8% to 5.5%. Ang laking binawas. Kasi wala nang pundo Rebranded Pork Barrel Fund. Yan po ang sinabi ni Attorney Geronimo. The 2024 unprogrammed appropriations seem to be just a new phase
of the former pork barrel. He also added that from previously estimated 310 billion in 2023 PDIC funds dropped to 203 billion after the cash sweep. His warning, it would be enough to cover insured deposits if one of the biggest banks suddenly collapsed, a situation that could endanger the entire banking system. In the Senate Blue Ribbon Committee hearing, DBM itself allegedly admitted that the 107 billion was spent on unprogrammed flood control projects, while the Secretary of the Department of Finance said that there was up to 118 billion that could have been spent on ghost projects in 2023. Sabi ako, ay, ngayon lang ito nalalaman. Ulitin ko sabi ng Secretary of Finance, si E.S. Recto na ngayon. Ang 2023, 118 billion ginastos para sa mga unprogrammed flood control projects. 2024, 107 billion. 2025, mas malaki pa siguro. Because of this, Attorney Geronimi is calling for the DBM to explain how exactly the 107 billion was used, and the PDIC to clarify if the reserve is still sufficient. It should provide protection to depositors' money. 5 business groups. Ito, yung PCCI, Makati Business Club, PNX, ano pa yung iba, have appealed to return PDIC funds in the 2026 national budget, as its abolition has allegedly caused fears in financial stability and public trust in the banking system. Takot na ang mga negosyante na maglagay ng pera sa bangko dahil wala na silang assurance kung mag-collapse. Paano ngayon babawiin yung Kaya importante talaga na mayroong sapat na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So, kung saan-saan kumuha ng pera itong gobyernong ito, PDIC, PhilHealth, GSIS, SSS, name it. Basta mapagkunan ng pera, kunan mo at gastusin. That's the legacy. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. administration. Tapos, sasabihin na walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Pasalamatin natin siya dahil siya pa ang whistleblower. Siya ang nagbulgar. Sabi naman sino ba yung nagsabi? Former NEDA Secretary Winnie Monson. Sabi na, no, it's not the president. Sabi niya, bago nagsona ang Pangulo, yung mahiya naman kayo, wala na, nauna na si Senator Lacson, nag-iimbestiga na. Meron nang ipapasabog ni Senator Lacson ng mga anomalya. Nang dahil doon, naalarma ang Pangulo, kaya nagsalita na lang siya kasi malalaman at malalaman din pag ilabas ni Senator Lacson ang iyang ma-expose. And I agree with Professor Winnie Monson. It's not the president ang whistleblower sa flood control scam. Nauna ang kalikasan ng Diyos. Yung ipinagmalaki niya noon last year, fact check ng Karina. Then sunod-sunod hanggang ito na nung una dinidepensahan pa niya na overwhelm lang ang flood control, nandyan sila, nabangga lang ng barko, malakas ang hangin, climate change, new normal na ito, tanggapin nyo na lang, wala tayong magagawa. Nung na-corner na, yun, saka siya nagsalita. So, reactionary itong presidente natin. Hindi niya inuunahan yung problema. Saka na lang siya
galaw kung nandyan ang problema.